At sa ating mga boksingero ang nakipagpakbakan nito katatapos lamang Sabado at Linggo, 2 ang hindi pinala, 2 naman ang nagwagi, kabilang sina Nonito Donaire Jr. at Brian Viloria. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Dumaan sa butas ng karayom ang umangat sa Super Flyweight Division na si Brian Viloria laban sa matibay at masipag na Mexicano si Omar Soto. Split decision na naging hatol ng 3 Pinoy judges sa 10-round fight. Gaya ng marami, maging sila'y umaasa na mas maganda sana ang pagpapakita ng Hawaiian Punch. Sa Puerto Rico naman lumaban ang 3 pa nating mga magigiting na mandirigma. Malakas ang panimula, ngunit naupos sa bandang huli si Eden Sonsona kontra sa Puerto Rican na si Jonathan Oquendo. Bumagsak sa 9th round si Sonsona dahil sa sakit ng mga tira sa kanyang bodega. Away kanto naman ang hinanap ni Bernabe Concepcion at yun nga ang nakuha niya mula sa Puerto Rican na si Juan Manuel Lopez. Wala pang 2 rounds ang itinagal ni Concepcion laban sa matatalim na kombinasyon ni Lopez na nanatiling walang talo sa kanyang 29 na professional fights. Si Nonito Donaire Jr. ang sumalo sa mapapait na talo ni Sonsona at Concepcion. Gamit ang kanyang pambihirang dulong sa ibabaw ng ring, pinulbos ni Pinoy Flash ng mga kombinasyon mula sa parehong kaliwa at kanang tindig ang challenger mula sa Mexico na si Hernan Tyson Marquez. Ito ang huling laban ni Donaire sa 112-pound division kung saan siya ang WBA interim champion. Nakatuon na ang atensyon ni Donaire sa mas mabigat na bantamweight division sa kanyang susunod na laban. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Hindi napigilan ng sexy singer na si Mocha na mapaluha nang mapag-usapan ng kanyang inang may breast cancer. Umaapela siya ng tulong para sa kanyang mommy. Ang chika hatid ni Nelson Canlas, exclusive. Humihingi ako ng tulong sa tao, pero hindi para sa akin, pero para sa buhay ng mom ko. Ibang-ibang dating ni Mocha sa latest interview ng GMA News. Kung dati tungkol sa pagpapaseksi ang aming pinag-uusapan, bagkus nakikiusap ang sexy singer para sa tulong sa kanyang inang may breast cancer. Why me? Why my family? Wala na akong father eh. He was murdered, diba? Tapos ngayon, mom ko naman. So parang why me? Pero ayun, everything has a purpose. And instead of mag-focus on negativity, I keep on hoping. So, every time na may tumutulong na tao na hindi ko na-expect na magbibigay, ayun, nagkakaroon ako ng hope. Hindi raw sanay ang sexy singer na manghingi ng tulong pero hindi niya raw ito pansin para sa ina. Mag-oorganisa daw siya ng ilang fundraising show. Malayo-layo raw ang kanyang bubunuin dahil mahigit 1 milyon ang kakailanganin para sa chemotherapy ng ina. Wala pang kasiguraduhan na gagaling siya sa chemo at saka hindi ko malalaman kung anong effect nung unang cycle ng chemo niya na mas malakas talaga. Ang pinakamahirap daw nito, hindi niya maiwan ang kanyang trabaho para samahan ang kanyang mami na nasa probinsya. Humihingi rin ng tulong si Mocha na sana'y ipagdasal ang kalagayan ng kanyang ina. Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. Hindi pa tapos ang ating chikahan kaya tutok lang. Mel? Salamat Luan, mag-iikot sa mga eskwelahan ng ilang pulis para tumula. Bahagi ito ng kampanya ng pulisya para mapaganda daw ang kanilang imahe, lalo na para sa mga bata. Nakatutok si Lia Manyala. Ganito karaniwan ang imahe ng pulis sa telebisyon. May operasyon laban sa masasamang loob. Nang huhuli at nakikipagbarilan. Kaya ang tingin sa kanila, matapang at dapat katakutan. At kung tinig ng kabataan na hindi raw marunong magsinungaling ang pakikinggan, tila totoo nga na masama na ang imahe ng mga pulis sa ngayon. Nanguhuli. Mga magnanakaw. Nakakatakot ba yun? Nakakatakot ba yung mga pulis? Opo. Bakit sila nakakatakot? Kasi inuhuli nila yung masasamang Bakit ka natatakot sa kanila? Kasi Bakit masama ka ba? pag daw nagnanakaw ako, huli daw ako ng pulis. Kasi po may baril. Kaya ang PNP may naisip ng solusyon, ang pagtula. Isang tula ng pulis para sa mga mag-aaral. Ako'y isang pulis. Pagmasdan aking tamang bihis. Pangalan ko ay mababasa sa kanan ng aking bulsa. Sa taas ng aking pangalan, inyong masisilayan mga medalya ng karangalan at kadakilaan.
Tsapa ko sa puso'y nakatapat, sa serbisyong may dangal at tapat. Mag-iikot daw sa mga pribado at pampublikong eskwelahan ng Police Community Relations Group ng PNP para i-recite ang tulang ito. Sa ibang linya ng tula, idinedetalye pa na maaaring lapitan at pagkatiwalaan ng mga pulis. Sa tuwing ako inyong lalapitan, buong puso ko kayong tutulungan dahil nais ko kayong maging matalik na kaibigan. Kaya mga bata at mga kaibigan, kung kayo ang may problema, huwag kayong mag-atubiling, ako'y lapitan. Kasi kung ano yung kanilang nakagisnan sa kanilang murang gulang, yun yung mananatili sa kanilang isipan. Kahit na paglaki nila, dapat malaman ng mga bata na ang pulis ay kaibigan, madaling lapitan sa oras ng pangangailangan. Tila pakikibagay na rin daw yan ng PNP sa imahe ng kasalukuyang administrasyon na madaling lapitan ng publiko. Ang pulis ay hindi siya ang boss, no? Ang pulis ay servant, no? At ang boss na ito ay yung mamamayan, kasama na pati kabataan. Nakikipag-ugnayan na ngayon ng PNP sa mga eskwelahan para ma-schedule na ang pagtula nila sa harap ng mga estudyante. At kasabay ng pagsambit ng bawat linya sa kanilang obrang tula, sana raw mabago nga ng tuluyan ang masamang imahe nila sa publiko. Paggamit ng pito ay isang hudyat upang maging payapa ang lahat. Kasuotan ng isang pulis, marangal at malinis, hindi ko ipagpapalit kahit sa anumang bihis. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mga kapuso, umukit po ng kasaysayan sa larangan ng musika ang University of Santo Tomas Singers. Sila po ay nagkampiyon sa isang prestiyosong kompetisyon sa United Kingdom sa Inglaterra. Sila po lang naman ang katanging-tanging grupo sa buong mundo na 2 beses nang tinanggal na Choir of the World. Magandang balitang tinutukan ni Lala Roque. Boses at areglong ito ang susi sa tagumpay ng UST Singers sa katatapos lang na Langgolan International Musical Eisteddfod VOD 2010 sa Wales, United Kingdom. Nakuha nila ang Luciano Pavarotti Trophy sa Choir of the World Competition ng Music Festival. Nag-qualify sila sa Choir of the World Competition ngayong taon matapos manalo sa isa sa 5 major categories ng festival, ang Mixed Choirs category. Nakalaban nila para sa Pavarotti Trophy ang iba pang nagwagi sa 4 pang kategorya. 2 mula England, isa sa Wales at isa pa mula sa Germany. Sa Chamber Choirs category naman, 2nd placer ang isa pang pambato ng Pilipinas, ang De La Salle University Choral. 3rd placer sa nasabing category ang UST Singers. Ang Langgolan ang sinasabing pinaka-prestihiyoso at pinakamatandang choir competition sa buong mundo. Bit-bit ngayon ng UST Singers ang karangalan bilang katangi-tanging grupo na nagkamit ng Choir of the World title ng 2 beses. Ang una nilang tagumpay noong 1995, ang kauna-unahan naman para sa buong Asya. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. Masaya ang Pinay boxer na si Ana the Hurricane Holaton sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas, kasunod ng pagbawi niya sa kanyang WBO Super Bantamweight title. Isa sa mga una niyang pinuntahan, ang GMA Network, kung saan mainit siyang sinalubong. Nakatutok si Chino Trinidad. Isang belated birthday celebration ang ihandle kay Ana the Hurricane Holaton na humarap siya sa press conference sa GMA Network. Birthday ni Ana noong July 5. Bukod sa bulaklak, binigyan din siya ng chocolate cake. Mismong si GMA Chairman, President at CEO Atty. Felipe Gozon ang sumalubong kay Ana. Significant itong kay Ana dahil itong kauna-unahang female na Pilipino na nagtagumpay sa larangan ng boxing. Tayo dito sa GMA, binibigyan natin ng full support yung mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa atin. Maraming salamat po for bringing this opportunity for me. It's very memorable. I'm very proud to be Pinay, proud to be Filipino, and proud to be Kapuso. Isang boxing glove naman ang handog ni Ana kay Atty. Gozon. Biniro pa ng GMA executive ang 3-time world champion.
our newly inaugurated president has agreed to see you. And I reminded Anna, in case she still did not know it, that our president is a very eligible bachelor. Looking for an eligible bachelorette. May nagtanong kay Ana, hindi kaya nai-intimidate sa kanya ang mga gusto manligaw? So far, it hasn't been a topic of conversation. I just feel very lucky. A lot of my counterparts, they've been all athletes. A lot of my friends are in the NBA, so we're able to express a lot of the same things together. Tinanong din si Ana kung gusto niya ring pumasok sa showbiz gaya ni Manny Pacquiao. Oh, if the opportunity presents, I would love to do that. Matapos ang press con, nag-courtesy call kay Pangulong Aquino si Hulaton. Ito ang unang pagkakataong nakauwi sa Pilipinas si Hulaton. Nang dumating siya sa naiya kaninang madaling araw, nakasuot pa siya ng Proud to be Kapuso shirt.